Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mayong hapon sa tanan. Gabiyagan daw. We have two speakers today. A gentleman and one is a lady. I will first introduce the man. Brother John Dean is a Columban JPI Regional Director. He's our first speaker. He finished his course on psychology in this city in 1992. He also have his Grupo Operativo Facilitator, Núcleo de Psicologia Social de Bahia in Brazil in 1996 to 2000. He had his Masters of Science in Science and Religion at Edinburgh University, Edinburgh, Scotland, in the United Kingdom from 2014 to 2015. He is a Columban lay missionary, a missionary society of St. Columban in Brazil from 1993 to 2000. He was also assigned in Peru in 2000 to 2011. He is a coordinator of the Columban Lay Mission Orientation Program in the Philippines from 2011 to 2004. He is a PGI coordinator in Brazil Mission Unit from 1994 to 2000 and a coordinator in the region of Peru from 2006 to 2011. His current work is the regional coordinator of the Columban Missionaries and the national coordinator of the Laudato Si movement, Filipinas. He speaks well the language of the Spaniards, the Spanish. Gracias, Señor. Our first speaker, Brother John Dean. The second one is the National Coordinator of the Philippine Miserior Partnership, a social development and advocacy network composed of non-government organizations, faith-based groups, and people's organizations involved in actions for the promotion of justice, peace, and integrity of creation. She is a pioneering advocate for the recognition of the rights of nature in the Philippines. Half of her life was dedicated to uphold the rights of the marginalized sectors, the students, the workers, and the farmers. For 12 years, she has immersed herself in the life of the farmers, the fisher folks, the urban poor communities, women and children as a pastoral coordinator to theological students of Intercongregational Theological Center. Her environmental advocacy started in 2009 with her encounter of the plight of mining-affected communities supported by Philippine Miserior Partnership Incorporated. Obtained her bachelor's degree in sociology from St. Joseph's College, took up theological studies at Maryhill School of Theology, and finished a certificate course in integral ecology at Loyola School of Theology, and currently on masteral degree program on environmental management and studies at the Miriam College in Quezon City. Our speaker, Ma'am Yolanda Yuli Isguera. These are the two speakers that we have for this day. Against what is good for other species. What is good for the planet as a world? It is the holistic recognition that all life
all ecosystems on our planet are deeply intertwined. In deepening our knowledge about our kinaiyahan, let us all welcome our second speaker to talk about rights of nature, Mrs. Yolanda Esguerra of Philippine Misericordia. Ahead, please. Hello, good afternoon po. Hopefully you're still able to listen kasi nasa hapon po. Ang hapon po ay, ano tawag nila? Oras de peligro. Ito po yung mga panahon na kumbaga ay inaantok tayo. O, tanggalin na lang natin ito. Kasi so I will be, because I am not a native of Mindanao and Visaya, I will speak in Tagalog and in English po. So, siguro you're asking the question why include environmental protection in the celebration of the Mindanao Week of Peace, no? Sa amin po napakahalaga ng mapag-usapan ito. Why? Basically because if you see and have a look and have a survey of the conflicts not only in the Philippines but all over the world, the source is resource conflict. Yung conflict sa usapin ng pagkontrol ng teritoryo na kung saan nandoon yung mayamang natural resources. Ganyan po ang nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. No? Napakayaman ng ating dagat. No? Kaya ang mga bansa, lalo na ang China, ay gusto ito angkinin. No? Historically, ganun din po, may conquest, no? Ang ang Spain, for example, naghahanap ng spices, di ba? Natural resources ang key, no? So, ito po, kaya't napakahalaga na yung protection ng environment ay dala-dala po natin at nauunawaan po natin na isang malaking parte para ang buhay ay maging maanuan at maayos, yung protection ng environment po ay mahalaga. At kung meron yung peace po, no, mas magiging, ano po siguro, mas magkakaroon ng peace kung ang lahat ng mga mamamayan at tao ay may access sa kalikasan. At hindi lang po iilan yung may access. Kasi ngayon po, iilang mga bansa ang may malaking access sa natural resources at may mga malalaking korporasyon na siyang may access. At yung pong mga mahihirap, mas maraming mahihirap, ay kulang sa access. Yun po. So, yung rights of nature na advokasya po ay sinabi kanina ni Brother John, no? Masyado na natin, in a sense, kung bubuin natin, masyado na overuse or na-abuse. Na-abuse natin yung ating kalikasan. So kaya, yung track, yung ating gustong gawin dito sa rights of nature na advokasya is really to make peace with nature. Make peace with nature. Sabi po ni Pope, sa totoo lang, yung earth ay ang most burdened and laid waste among the most abandoned and the maltreated of our poor. No? Hindi lang tao yung minamaltreat. In fact, ang pinaka-most abuse. Kaya may need, no, na pakinggan, sabi ni Pope, to hear the cry of the poor, but also hear the cry of Mother Earth. And so, when we do that, no, we continue to make peace, no, with nature. Kumbaga. So, sinasabi din po kanina, no, na yung destruction ng Mother Earth and extinction ng species dahilan sa problema sa ating ng
ating crisis, no, ay human-induced and anthropogenic, sabi po kanina ni Brother John. And kumbaga, ang sinasabi, no, ng mga scientists, no, unless, ito po yung sinabi ng mga scientists, unless there are major transformation in the way global society relates with nature, the world will face an untold suffering. So may problema po tayo in the way tayo ay nakikipag-relate sa nature, kung paano natin tinitingnan din ang nature. At ito po yung ugat, no, nung pagkasira ng kalikasan. No? Sabi din po ng mga social scientists yan. No? So sabi ng climate scientists, ang reason bakit nagsisira ang mundo ay dahil mali, no, ang ating relasyon at appreciation ng nature. Sabi ng mga social scientists po, lahat ng nakikita nating sinabing problema, symptoms lang ng deeper problems. I think sinabi to ni Father din kanina, no? At ang deeper problem ay yung separation or disconnect natin sa kalikasan. No? So, at yung disconnect and separation natin from nature ay nakaugat na doon sa buong sistema ng buhay natin. At ito yung sumisira ng kalikasan. Paano po yun? No? Kumbaga. Ano po ba ang ibig sabihin, no, ng rights of nature na kampanya, no? Pag sinabi ko sige. So making peace with nature. Yan. Pag sinabi po nating rights of nature campaign, it will demand a paradigm shifting in the way we relate to nature. Babaguhin po natin, no? And a relationship that would promote greater common good for all creation, hindi lang po ng tao. Kasi ngayon ang perspective is ng development, kagalingan lang ng tao. Yun lang po ang perspective natin. So kailangan natin baguhin yun. Kaya nga, yung rights of nature movement, isa po siyang global movement na at evolving perspective na kung saan nag-a-advocate po na ang nature at ecosystem ay may inherent rights and should be protected by law. At magkaroon siya ng legal na karapatan. So, ang ibig sabihin po, mapoprotektahan siya, no, sa ilalim ng batas. Kailangan, katulad ng tao, mayroong karapatan ng kalikasan. At worldwide po, 39 countries na ang meron nito. Kumbaga, no? At dito sa Pilipinas, meron na din po tayo actually nasimulan sa kampanya nito. Noong 2018, nag-start kami ng campaign with Caritas Pilipinas, kasama yung simbahan, no? At since then, ngayon, mayroon na po tayong batas na nakafile sa Senado at sa Kongreso. At iyan po yung mga champions natin. Kumbaga, meron na rin pong local ordinance na na-file sa Quezon na nagpo-protect ng kanilang Agos River, no? At may dalawang ordinance, sige po, sa Marinduque. Ngayon ay ang Marinduque ay nasa process na ng consultation ng kanilang environmental code, no? Na magbibigay ng karapatan sa kanilang kalikasan. And then, move. At ganyan din po yung D1 Eastern Samar. Ang D1 po, ito po yung tinamaan ng Yolanda. Yung pinakita ni So, meron ng nangyayari. Nag-i-evolve, umiikot, no? Lumalago yung kampanya na pagbibigay ng karapatan sa kalikasan. Pero sa amin po, ang
konteksto po talaga, bakit ito nabuo noong 2018, ayan po talaga, may naging isang mining affected communities po kami na tinutulungan. At kitang-kita namin kung paano nasisira ng pagmimina yung kanilang communities. At kung paano dinidivide, no, nagdi-divide ang mga tao dahil dito. So may conflict na nangyayari. Yung continuing disaster, and then kapag may disaster po, at kahit doon po sa lugar ng pagmimina, yung kahirapan po ay lalong tumitindi pa. Hindi rin po talaga nagkakaroon ng magandang buhay. Experience po namin yan sa 11 sites of struggles po namin. Kaya parang naghanap kami, no? Naghanap kami ng ano ba yung pwedeng gawin. Kasi alam po namin na yung mga communities natin ay tuloy-tuloy na lumalaban at pinoprotektahan ang communities. In fact, no, pati yung buhay nila ay inaalay nila, no? May mga projects pong ginagawa para sa kalikasan, no? Pero pag titingnan niyo po, yung effort na binibigay ng natin at ng mga komunidad hindi makahabol doon sa extent ng taas ng pagkasira ng kalikasan. At ito po, data na sa kanilang pakikipaglaban, no? Tayo po ay considered, first na naman tayo, minsan first, minsan second, na deadliest country in the world for environmental defenders. No? So, yun po yung konteksto. Kaya, nagkaroon po kami ng mga diskusyon. At dito po, nag-journey kami. At ang nagbigay ng impetus for this campaign, ito pong Pachamama Alliance na Awakening the Dreamer, Changing the Dream, and then ang Laudato Si. Ano po yung dalawang yan? Napakahalaga po nito sa campaign. Ang Pachamama Alliance po, initiative po ito ng mga indigenous peoples ng Ecuador. No? At nananawagan sila kasi nakikita nila na nasisira na yung kalikasan. Nanawagan sila sa katulad nating mga modern people, humans, no? Na protektahan ang Mother Earth and to live in harmony with nature. Sila po, sabi nila, wala kami konsepto ng rights ng nature. Ang sa amin, living in harmony with nature. Yun po yung esensya ng pagbibigay ng karapatan sa kalikasan. Ang pangalawa po, narinig nyo na po siguro ang Laudato Si. So, ang Laudato Si ay isang pastoral letter. At dito sa pastoral letter na to, nanawagan din po ang ating Papa ng isang ecological conversion. No? Dahil nakikita dito sa ano na ito, nakita na nasisira ang ating kalikasan. No? May buong diskusyon doon sa pastoral letter. At sinasabi ng ating Papa, iyon, hear the cry of the poor and the cry of Mother Earth. Ang trabaho daw po, no, integral ecology. Ang justice ay hindi lang para sa tao, kundi para din sa kalikasan. So binago sa akin, no, binago ng pastoral letter na ito yung perspective ng justice. Ang justice po ay hindi lamang para sa mga tao. So kaya po nalunsad yung campaign na ito. Yan, ano po kami from Zamboanga, Sakay Lakad Layan. At dito, nag-involve ng mga communities at simbahan. Yan, no? Pag nakikita niyo yung mga bishops natin, marami sa Mindanao. Tapos, lumabas ito sa media. At dito po, na-connect kami sa global movement ng rights of nature. So, siguro ngayon, tatanungin nyo, sige mo, talaga ba kailangan bigyan ng karapatan ng kalikasan to protect them? Hindi pa ba sapat yung binibigay natin ngayon? Sino ba magbibigay ng rights sa kalikasan? No? Yan. Ganito po yung
perspective natin sa rights of nature. Sabi natin kanina, kailangan ng paradigm shift sa pagpalit ng pananaw. Dalawang konsepto po ang mahalagang paradigm shift. Kailangan baguhin sa kasalukuyan. Yung una, yung nature. Kailangan ng paradigm shifting sa nature. At pangalawa, may paradigm shifting po na kailangan baguhin sa concept ng rights. Paano po natin tinitingnan ang rights ngayon? Sige po. Sige. Bakit? Ang current worldview po ng nature ganito. Napaka-utilitarian ang tawag po natin. Ang nature ay property lang at objects na kailangan gamitin, i-control, gawing product, i-sell, magkaroon ng profit. No? So, utilitarian ang perspective natin ng nature. Pangalawa, very anthropocentric po. Nature, ang tingin natin, is primarily for humanity's use. So, nakasentro sa atin. So, lahat yan na nasa paligid po natin, gamit yan primarily ng tao. Without thinking na may iba pa silang role at gamit sa ibang creation. So, tayo, ang mahalaga. At pangatlo, hierarchic ang ating perspective. Human is the most superior species. We are different and special. Therefore, pwede natin gawin at desisyonan ang lahat ng pwede mangyari sa kanila dahil meron tayong isip, language, culture, so tayo ang pinakamagaling. No? So, egocentric yung ating pananaw, yung relasyon natin sa nature. So, itong perspective na to, sabi namin, embedded sa social systems. No? Paano po ito nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa economics, sa politics, and sa culture. Ayan. Sa ekonomiya, ito yung sinasabi kanina, na tingin lang natin sa kanila, raw materials sila. Diba? Para makabuo ng product, para i-sell, no? Para i-consume. At pag pinroduce at kinonsume, basura. Napansin niyo po, no, na hindi yung sirkulo ng mga products ay ang endpoint basura. Hindi bumabalik sa nature. Kaya, yung sabi kanina ni Sir, no, ang measure kasi ng growth natin ay products. Mas maraming produkto, mas maraming kinukonsume, mas may development. No? At pag ganun ang perspective, malaki yung demand sa kalikasan. Diba? Sige. Pag naman sa political, o tingnan po natin, paano nag-decide ang ating gobyerno, lokal man o ang tawag dito, national, kapag may mga polisiya at projects. Primarily, ang lente, may kita ba tayo dyan? Or, mas giginhawa ba ang buhay ng tao kapag meron ito? No? Hindi tinitingnan, no, kung ano ang impact nito sa kalikasan. Last, panghuli palagi yung ganong perspective. So, very utilitarian and anthropocentric. Next. Yung current legal framework po natin, pag titingnan po natin, lahat po ng batas natin, nag-aalaw, technically, na gamitin ang kalikasan na walang pakundangan. Massive. But, in the language ng manage and, di ba? Manage and regulate. Pero technically, sabi, sige, gamitin nyo ng sobra-sobra. Ganyan po ang current na batas natin. Kaya pati yung mining act natin, actually gusto namin ipabago. Sige. Yung legal framework, ito sa Constitution, maganda naman po, pero anthropocentric siya dahil the state shall protect and advance the right of people to a balanced and healthful economy. So this is still human rights. This is not about protecting rights of nature. Next. At sa culture, ito po yung sinasabi ni Sir.
Ang measure ng development or success natin na tinuturo ay kung yumaman tayo. So therefore, may money, may cars, may latest gadgets, no? Very commercial and materialistic yung perspective ng buhay natin. Nakadikit na tayo sa mga produkto, sa mga gadgets, kumbaga. At mas gusto natin yung mga instant and throw away kasi comfort ng living. So kaya, di ba? Again, this demands. Kaya sinasabi lahat tayo may contribution na nangyayari doon sa pagkasira ng kalikasan. Kumbaga, kasi ganito yung lifestyle natin. So, this kind of systems, economic, political, cultural, is causing yung destruction ng earth systems, ng ating ecology. And so, ano po ang gusto natin? Baguhin yun. Ano yung pagbabago na gusto natin? Sige, sir. Yan. Yung bagong perspective ng nature, ito, no, na dapat na ini-embrace natin. That human is deeply intertwined, sinabi na interconnected and interdependent with other living or non-living things. And we are just a component and part of the whole, no? Integral system ng circle of life. And therefore, ang lahat ng nature, no, plays a role and function, no, doon sa buong circle of life. At yung pong role and function na yun defines nung kanyang integrity at nung kanyang rights. Kumbaga. No? So, ganitong perspective natin. At yung ganitong pagtingin po, nanggaling pa yan sa indigenous peoples natin, hindi siya bago. Na ang nature is indivisible and hindi siya separate entity sa atin. Kung maalala niyo po ang ating mga indigenous peoples, di ba? They consider ang kalikasan na may spirit at binibigyan pa yan ng, inaapis pa yan kapag nagagalit. Pinagpe-pray, nagbibigay ng mga bagay, sa rivers and seas. Ang web of life, no? Yung na may role and function ang lahat. Pag titingnan natin mula sa araw, yung water, aakyat, mag-evaporate, babagsak, pupunta sa gubat, sa mountain, sa ilalim, may underground river, may ocean. So lahat po yun konektado. So that in perspective, when we decide to do something, kailangan tignan yung interconnectedness. Or else, sabi nga, babalik ulit sa atin. Ito po, ganun din ang sinasabi natin. We come from the same source. Iisa lang ang ating pinagmulan eh. Kaya, kung may karapatan ng tao, lahat may karapatan. No? Sa science, ang sinasabi po yung Big Bang. Nagmula tayo sa isang universe. Nabuo from the energy, minerals, no? At nagkaroon ng planeta. At kumbaga, nag-evolve tayo from there. Hindi po tayo iwalay sa kanila. We come from the same source. Ganon din ang sinasabi ng ating faith. No? Kaya iisa lang ang ating pinagmulan. Sa perspective ng tao na may paniniwala, galing tayo lahat sa Diyos. Kaya lahat ng nilikha ay may integridad at may inherent value. At sabi kanina ni Father, very radical, na kapag pinapatay, it's part of atheism. Kasi dinilikha siya ng Diyos. Kumbaga. Sige. So, nature cannot be regarded as something separate from ourselves, sabi ni Paul. All of us, it's not just a mere setting in which we live. We are part of nature, included in it, and thus in constant interaction with it. So, ibig sabihin po, no,
yung perspective na we are actually nature. We are not just part of nature. We are nature. Pagpansinin nyo, ang ating katawan ay gawa sa lupa, sa tubig, sa minerals, sa bacteria. So, we are actually nature in the form of human. So, kung ganyan yung perspective na bago, decisions and the way we treat nature, magbabago. Magiging much more loving and caring siguro tayo sa ating kalikasan. Second, na kailangan baguhin ng paradigm ay rights. No? Pwede po ba talaga magkaroon sila ng rights? Sa kasalukuyan, ang karapatan sa atin lang mga tao binibigay. Walang karapatan, walang boses ang kalikasan. So, ang tawag po natin dyan, natural persons sa batas. Also, pangalawang may karapatan ay mga corporations, no? Na hindi naman tao. Kaya ang sinasabi po ng mga advocates, kung ang korporasyon ay nabigyan ng karapatan sa ilalim ng batas, bakit hindi pwedeng bigyan ng kinangkalikasan? At therefore, kung ito yung perspective, ano yung gusto nating bago? Anong shift ang gusto nating gawin sa usapin ng rights? Isang legal system or jurisprudence na magre-recognize ng rights nila, katulad ng tao at ng korporasyon. And in general, no, ang ibibigay na karapatan is the right to exist, to thrive, regenerate, flourish, evolve, the right to a habitat or a home, and then the right to fulfill its function in the ever-renewing process or its vital cycles. So, ito po yung bagong perspective ng rights na gusto natin ibigay sa kalikasan. At dapat ito maisambatas. No? Sige po. Yan. Sabi ng mga advocates, no, yung ang key, no, na usapin ay unawain natin na merong laws, basic laws na ang batas. Hindi ang basic laws ay ang batas ng tao. Humans must adapt their legal, political, economic, and social system to be consistent with the way the natural order actually works, rather than fighting against this lawful order. So kung gagawa tayo ng batas, dapat may synchronicity doon sa fundamental laws ng buhay, ng circle of life. At sinasabi nga, no, in the future, no, magpo-flourish lang tayo kung ang buhay natin ay nare-regulate sa perspective ng wider Earth community at hindi lang human community. So ito po yung perspective ng rights na gusto nating mangyari. So, ang tanong po, sino po ba ang nagbigay sa atin ng karapatan? Kung pag-iisipan po, bakit po tayo nagkaroon ng karapatan kahit tayong mga tao? Sige, binigay ba ito ng tao sa atin? Binigay ba ito ng batas? Sige, hindi ito binigay ng batas. Ang perspective natin sa rights. Even yung Universal Declaration ng Human Rights, ang sinabi niya, the supreme value of the human person did not originate sa decision of worldly power. Hindi binigay ng institusyon, ni-recognize na. So, ibig sabihin, saan po nanggaling yung right? Sabi po ni Thomas Berry, yung isang favorite kong philosopher, ecologist, if you exist, you have rights. Lahat na nag-i-exist ay may rights. At yung existence nila, dinedetermine ito yung rights niya, yung very function niya. Sabi pa ni Thomas Berry,
no? Yung right ay defined by one's existence. At yung existence naman po natin ng lahat ng mga ito carries a role and function. At iyon po yung nagdi-define ng dignity niya ng bawat isa sa atin. May dignity ang bawat isa sa atin kasi may role and function siya sa buong web of life. So, may birds' rights, no? Kahit po ang ipis, mayroong role and function. Kumakain siya ng dumi. No? Lahat, pagtitingnan natin ang kalikasan, kumbaga. Kaya ang sabi nga, yung karapatan ay nanggaling saan? Doon sa naglikha sa atin, doon sa source. Yung iba, sinasabi yung universe, ang science. But for faith believers, sabi nga natin, nanggaling tayo sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Kaya yung human rights at saka yung rights of nature, no, ay nagmumula doon sa ating source. Yun yung nagbigay sa atin ng karapatan. Hindi po ito binigay ng tao. Ni-recognize lang siya ng tao. Pwede po kayang magbago yung perspective na ito. Sa tingin niyo po, pwede magkaroon ng karapatan ng kalikasan sa lagay po ngayon? Hindi? O pwede po? Pwede. Pwede. Dapat pwede. Dahil kung hindi, wag na tayo mag-advocacy, ano po? Sige po, tinignan natin, ano po yung ano na yan? Nakikita niyo po, ano kaya yan? Yung image na yan. Paano? Move. Sige ba? Dati, may mga taong walang karapatan. Yung slaves. Pero nag-evolve. No? At pag titingnan natin, isang ano lang po, ito po nag-evolve ang rights. No? Dati, dahil malakas ang mga gobyerno at mga estado at namamarginalize yung democratic rights ng tao, yung civil and political rights nag-evolve. 19th century, industrialization, maraming yumaman, pero mas maraming humirap at naiwan. Kaya yung economic, social, cultural rights ay nag-evolve. And then, na-abolish yung slavery ng 19th century. 20th century, nakita na ang kababaihan, ang bata, ang indigenous peoples ay may kanyang karapatan. Nagkaroon ulit ng bagong set of rights na ang tawag ay collective rights. At ngayon, 21st century, yung environmental rights at rights of nature. Ang kaibahan po ng environmental rights, ito po yung right ng tao to a healthy and balanced ecology. And yung right niya to access, to just access, na magkaroon ng access. No? Nakaiba dun sa rights of nature sa kasalukuyan. At sa history po, sige po, dire-diretso na lang, ito po yung mga bansa, no, na meron na. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari, kagaya ng sinasabi ko. Sige po, move, no? Ecuador, actually yung Ecuador ang meron na sa kanilang, balik ng konti. Meron sa kanilang, ang kanilang constitution ay meron ng rights of nature na recognize. All the rest, mga batas. At leading country po kayo ng Ecuador sa Conference of Parties, no, sa pag-push ng rights of nature. Ang sinasabi po ng mga rights of nature advocate, there is no climate justice without rights of nature. No? Kailangan ay kasama yung kalikasan. Sige po, yan, timeline. Pwede naman po i-share itong ano na ito. Sige. Okay, move. At yan pa, hanggang ngayon, tuloy-tuloy, merong mga bansa na merong ng rights of nature. Kaya we are hopeful na dito sa atin, kung pagsisikapan natin, ay magkakaroon po tayo ng batas. Papatuloy
napatupad po ba? Kasi laging sinasabi ng mga tao, dami-dami na nating batas, ang problema enforcement, di po ba? Hindi napapatupad ng mga magaganda nating batas. Sa ano ng Ecuador, yes. At dito, sa example na ito, may road construction. Yung contractor, tinatapon lang sa river yung mga hinuhukay. So, nag-file ang mga tao, nanalo sila. Hindi naman po pinatigil yung construction. We are not against development, sabi nga natin. Pero, pinahanapan ng korte yung ang contractor kung saan nila ilalagay, tanggalin sa river, pinagbayad sila sa damage doon sa river. So, yun po. So, pwede siyang ma-enforce. Sige. Ayan. So, hoping, no, na yung modern world paradigm ng rights of nature na embedded sa ating social system ay babago. At urgently, no, yung paradigm shift sa lahat ng systems dahil dun sa climate change na problema natin ngayon. Mas urgent na kailangan natin gawin. No? Kaya po ang ginagawa ngayon, no, sige, move. Sige, balik muna. Ang perspective na gustong gawin sa usapin ng development, ito po ang current sustainability model natin, development model na ginagamit ng gobyerno at ng mga buong bansa. So mahalaga ang nature, people, and economy, pare-pareho lang. Sa bagong perspective ng sustainable development, ganito po ang gusto nating perspective. Na kinakailangan, ang pinakamahalaga, no, ay mapangalagaan yung karapatan ng nature, no? Dahil doon nakabase na yung rights ng tao, no, at yung well-being niya. Kung merong maayos at malusog na kalikasan. So ngayon nakikita natin, no, sa climate change, ang daming tinatamaan dahil sa environment. At makikinabang din ang tawag dito, korporasyon. Dahil kung wala na dito, wala na din silang produktong gagawin. Wala na rin silang pagkukunan. At kung hindi healthy ang tao, mahihirapan din sila sa usapin ng labor. So, but nature is primary and important sa perspective dapat natin ng buhay. Kaya kung ganito yung advocacy goals ng rights of nature, dito po namin kayo aanyayahan ng mga actions at pagbabago. So, economic, legal, political, and cultural po yan. Sample lang po para ma-imagine natin, Kung nananaginip tayo ng bagong economic order na hindi extractivist, rather circular siya at more localized, ito po yung mga pwedeng gawin at ginagawa na ngayon. Yung adoption, yung adoption ng sustainable agriculture, permaculture, pag-develop ng mga community gardens, no? At sa bahay, magtanim tayo, no, para may pagkain. Yung sa ng industry and trade, i-develop at mag-produce ng mga local products, ng local hubs, hindi umasa sa iba, no? At mag-develop ng mga enterprise, small and medium enterprise. Sa capital, baka kailangan po ng mga cooperatives, no? At hindi tayo umasa masyado sa bangko na mataas ang at may magandang practice ang social action, yung tawag nila SHADE, no? Yung household health, no? Merong ganun. Sige, next. Sa legal, ito po yung trabaho. Kailangan po tayo magpasa, no, ng mga batas. Kanina na ipakita ko sa inyo. So, kailangan po kung merong mga ecosystems or nature na pwedeng protektahan, pwede po tayo mag-push pagkausap sa ating mga local executives.
kung pwedeng protektahan yung ecosystem or yung watershed na yun. Sige. And then, sa political, eto, pagkausap ulit ng ating mga local governments, no, na yung kanilang mga development plans, hindi lang puro pagsisemento. No? So, yung mga projects ay kung pwedeng tinitingnan kung paano ang impact nito sa kalikasan. No? Pag-push, for example, ng mga laws na nandiyan na hindi na i-implement, like yung waste segregations, yung MRF. Meron po tayong batas ng MRF, no? Pero hindi na nagagawa, no? Yung pag-waste segregate natin. And then, syempre, campaign po against sa mga destructive projects. Ayan, sige, move pa. Ayan. Ayan. Sa cultural, go, sige. Ito yung gusto natin na from a separated perspective, no? At materialist culture na sana maging simple, sustainable, and closer to nature na lifestyle. Ang campaign po namin dito, tawag namin sapat lifestyle. So, kailangan tingnan natin yung buhay natin. Sapat means enough, sufficient, adequate, healthy, close to nature. No? At ito po yung pwedeng tingnan kung ginagamit natin at yung lifestyle natin ay very mindful kung paano tayo hindi makakasira ng kalikasan. Kasi nga, minsan hindi tayo mindful, no? And we encourage na mag-connect sa nature. No? Bumalik, hindi po sa malls mamasyal, baka po sa parks, pwedeng mamasyal. No? Kung baga. Sige. So, yun. Move. So, ang advocacy part ng advocacy sa culture ay ito. Ang CBCP po ay nagbigay sa atin ng endorsement na talaga tungkol sa campaign na ito. 2 beses na. No? Kasama natin ang simbahan. Sige po. Tapos, kinakausap din talaga natin ang gobyerno, kami sa national. Nakausap na namin ang Commission on Human Rights, isusupport nila yung bill, as well as na Anti-Poverty Commission. Sa DepEd po, gusto namin kausapin para isama sa curriculum. No? Pero dito, sa level na to, medyo mahirap. Actually, baka sa mga local schools, kaya niyong gawin. Nakausapin yung mga school natin. Sige po. Ayan. At meron pong need na simulan natin ng maaga. Mag-organize po tayo ng mga kabataan. At dito po, meron kaming na-organize na 14 hubs ng youth. Kung meron kayong youth, meron po kaming every year na youth camp na tinetrain sila at binibigyan ng kakayahan, no, at perspective tungkol sa environmental protection. No, pwede po tayong mag-connect. Sige. Go. Ayan. So, ito mga social media work, kailangan natin. Sige, move. Kapag po nag-post kayo sa Facebook nyo, marami pong makabasa. Nakakatulong din po yun. Mayroon din mga comics, no? Balik, mga comics. And then, ayan, nilabas kami, ipinapamigay para sa ating mga anak, para pag-usapan sa mga pamilya. Sabi kanina ni John, kailangan mag-usap, no? Gawin itong parang daily thing. Sige po. Yan. At ito, mga lobby cards na ibinibigay sa inyong mga district representatives. Humihingi po kami ng tulong na sabihin nyo sa kanilang suportahan nila yung bill natin sa Senado at sa Kongreso. Sige. Move. Yan. Move. At ngayon po, ang kagandahan, merong nabuong bigger movement from PNPI and Caritas Pilipinas na tawag natin Rights of Nature Philippines. So kasama po dito yung Laudato Si movement, yung mga
commission ng mga major religious superiors at nagtutulak ng campaign. So hoping na yung paradigm shifting ay mangyari at magkaroon tayo ng batas, no? We will be able to generate a relationship na more loving, caring, and truly symbiotic. But, sige po, ang key, tayong mga tao, kailangan kumilos. So, may vital role tayo dun sa paradigm shifting and reversing the ecological crisis. Dahil sabi kanina, nasa era tayo, sabi kanina ni Brother John, na tayo yung may pinakamalaking epekto at may kakayanan para i-reverse yung ating environmental destruction or demise. And we work, no? I-consider natin na this is the great work, sinasabi ni Thomas Berry. Kasi mas nalalaman at mas nararamdaman, mas naiintindihan natin yung problema kaysa noon. No? Mas marami na tayong naiintindihan ngayon towards, no, an era, ito po pangarap, na sana meron tayong era na ma-develop na kung saan, no, na reintegrated both yung human endeavors, tayo, into a larger ecological consciousness. No, towards a future, sabi ng simbahan, where all creation, live, thrive, and flourish together in one common home. So, yun po ang challenge sa atin. Kaya sabi ni Brother John, we need an activist. No, we need 1 billion activists. Kumbaga, to create real impact. So, yun lang po at maraming salamat.